So yun na nga guys, good morning, good afternoon, and good evening po muli sa inyo lahat. So ito muli ang inyong lingkod, Batang LU. Another day, another vlog po tayo. So may galap shoutout po muna sa inyong lahat-lahat po na patuloy na sumusuporta sa aking munting channel and of course sa lahat po ng mga solid Kalingap supporters. So yan, so tayo nagbabalik syempre para bigyan ng follow-up na reaction yung naging topic po natin nung kamakailan, mga 2 days ago tungkol nga po sa isang parang maimpluwensya na tao din na gustong pigilan or kumausap kay Kuya Bal nga po para 'wag ituloy or pigilan si Kuya Bal para kasuhan itong individual na ito. And marami nga pong samot-sari na komento tungkol diyan. May nagsasabi na fake news. Hindi po natin masasabing fake news 'yan hangga't hindi naman po kung hindi naman po tayo nakapag-attend sa birthday party ni Sir July at hindi natin narinig kung ano man yung mga napag-usapan nila doon. Kaya hindi pwedeng sabihin na fake news. Meron ding mga nagsasabi na actually ang hula, marami ng hula dito guys and karamihan nga po sa mga hula or hinulaan ay totoo. Totoo po yung hula ninyo, hindi kayo nagkamali. At of course, alam na alam nyo naman po kung ano yung itinatakbo po ng istorya kaya hindi po kayo nagkamali. At yan ang bibigyan natin ng reaction sa ngayon guys. So samahan po ninyo ako hanggang dulo ng video na ito. At meron din po tayong gagamitin na video clip at mega love shoutout po kay Sir July at hiramin natin ang kanyang video clip at yun ang mismo ang gagawin nating resibo dito sa ating re-reactionan. So, let's go! Yes, sir. Ano ba, after na nagpunta si na Kuya Bal doon sa bahay, actually, hindi ko sinasadya yun eh. Hindi ko sinasadya. Pero naisip ko lang na parang ano pala yun, nung maraming nagreaksyon, na nabanggit ko ho, na merong kumbaga, may nakikiusap na wag silang isama sa kaso. Yung pagkakabanggit ko po doon, napaka-mild lang eh. Hindi ko akalain na pipick upin ho nung marami, mga kasama nating reaktor. Yung iba sinabi na may umaarbor na, yung mga tipong ganon. Well, yun, totoo naman po guys yung pagkakasabi ni Sir July no, na talagang napaka-mild lang yung kanyang pagkakabanggit tungkol nga doon sa nakikiusap na tao para pigilan nga si Kuya Val and hindi nga niya ginamit yon yung yung pananalita na yon yung topic na yon hindi niya ginamit na highlight sa kanyang vlog po kumbaga pahapyaw lang ang pagkakasabi niya and syempre bilang reactor tayo kailangang alerto and napaka-interesting naman po kasi yung nabanggit ni Kuya July na yon kaya ayun at isa na rin po tayo isa na rin ako sa mga nakagawa ng reaction tungkol doon. And bago ko pa man na-reactionan ay marami nang nauna pala. So tuloy po natin ito guys. Ganun, talaga ano eh, doon ko naisip na, pero hindi ko naman binabawi. Kasi totoo po yun eh. Totoo naman yun eh. Yun. Kumbaga ho, yung pagkakasabi ko lang, para hindi ganun ka-direkta, na yun mismo yun. Kaya ngayon, puliliwanagin natin. Total, nandito na po tayo eh. Nandito na po tayo eh. So yung pagkakabanggit ko po na may isang tao na kung siya ang tatanungin, ayaw niyang isama sa kaso. Dito sa mga naka-line up na kaso ni Kuya Bal, ayaw niya talaga. Seryosong usapan. So yun pa lang guys, no? So yun pa lang, may isang tao na ayaw isama nga sana ni Kuya Bal sa kakasuhan. Yung pa lang, alam na kagad sino nga ba ang pwedeng gumawa nun, no? Sino nga ba ang isang individual na may gustong saluhin sa mga kakasuhan ni Kuya Bal? Yung pa lang, alam niyo na kagad. Actually, ano yan nagpa-vote si Kuya Bal po, si ano po si Sir July po dito. Kumbaga nagpahula siya kung sino nga ba yung tao na yon and dalawa lang dalawa lang ang lumabas sa kanyang pa-survey. It's dalawa lang si Kalinga Prab
at saka si Kalingap Edu. And of course, alam niyo na kaagad kung sino yung mananaig tungkol doon, no? Walang iba kundi si Kalingap Edu. Kumbaga, 90% ng bumoto ay kay Kalingap Edu at 10% lang kay Kalingap Rab. So, hindi nga yan nagkamali. At to, pakinggan pa natin si Sir July. Ayaw niya po talaga. Ayaw niya. Ang tanong, sino yung tao na yun? Yan. Sige, comment nyo nga po. Sa tingin niyo po, yung nakiusap kay Kuya Bal noon, kung nakausap man ni Kuya Bal, na nagsabi sa kanya, wag mo nang isama yan, wag mo nang sampahan ng kaso, wag mo nang i-content yan, wag nang ganito, ganyan. Sino po sa tingin po ninyo, kung kayo po ang tatanungin? So yun guys, no, actually hindi na natin isinama sa video yung pagpapa-vote niya kasi mahaba po yun guys, kumbaga time consuming, kaya kinat na po natin yung part na yun, no? So ito ang resulta. Okay po, ayan. Sige po, aaminin ko na. Aaminin ko na. Tama po kayo. Tama po kayo mga kabayan po natin. Kung silang po ang tatanungin, base po sa talagang basta, ayaw niya po. Ayaw niya rin po. Kaya kung sakasakali man kung ano yan, kung halimbawa dumating sa pagkakataon na maituloy talaga yan, isipin natin na hindi niya ginusto. Hindi niya ginusto siguro yun. Ang tanong ngayon, na-pressure ho ba siya? Na-pressure lang ho ba si Kalingap Edo kung sakasaling... Kasi wala pa naman, di ba? Mag-aantay pa tayo ng ilang panahon dyan. Actually guys, ito mapapaisip ka rin na talaga dito sa dinidiscuss ngayon ni Sir July, no? Na ang siste kasi dito guys is kasama si Kalingap Edu sa ano, sa yung mga nambabalahura kay Kalingap Edu ay gusto ring sampahan ni Kuya Val at ang mangyayari po diyan ay pipirma lang si Kalingap Edu nga po ano at si Kuya Val na ang magpa-follow up ng mga kaso. So, ang tinatanong dito ni Sir July ngayon, kung sakaling matutuloy ito, ano, kasi wala pa, as of now, wala pa yon. Kumbaga, parang nabanggit nga ni Kuya Val na sa Surigao yata, sa Sampahan, ano, yung magulang ni V, no? So, as of now, wala pa. Ngayon, kung matutuloy ang plano na yon, ang katanungan ni Sir July ay kung sakaling gagawin ni Kalingap Edu ay na-pressure nga lang ba siya para gawin ito? Yun ang magandang katanungan, malaking katanungan. And yan ay hindi ko rin muna pwedeng bigyan ng kasagutan ano kasi mahirap po na pangunahan po natin ang pinaka-buod or pinaka main topic lang po natin ngayon ay tungkol sa kung sino nga yung tao na gustong pumigil kay Kuya Val, no? Para sampahan ng kaso ang mga individual na ito. Actually, iniisip ko nung una ay isa lang eh. Si V lang yung gusto niyang parang kumbaga ay saluhin. Pero nabanggit ni Sir July dito ngayon ay parang yung pamilya na po ano ang gustong saluhin ni Kalingap Edu at kung ano man po ang dahilan ni Kalingap Edu pa kaya gusto niyang saluhin sila ay marami pa rin pong ano eh. Napakarami rin pong pwede nating maisip na dahilan. Kanya nga lang guys, iba na po kasi yung sitwasyon ngayon. Nag-iba na yung sitwasyon eh dahil ako mismo, aminin ko, kumbaga isa sa mga naging paborito kong content before. And pinangarap ko nga din dati na makaharap man lang si Dalaga po ano. At yun nga ay nangyari dahil sa isang grupo dati na nag-invite sa akin. So, nung panahon na yon talagang wala pang gulo. So, ako'y nagpasalamat din sa grupo na yon na nag-invite sa akin para makaharap si Kuya Val, si Kalingap Rob, si V mismo yung Dalaga, si Kalingap Edu, at marami pa. Ano. So, yun po ay nakaraan na. And, syempre, hindi pa rin maalis sa ano natin yun, sa isip natin. Kanya nga lang guys, ang nangyayari ay nag-iba na yung sitwasyon po ano. Nakakalungkot, nakakalungkot din. Kaya lang nangyari na eh. Marami na ring kadahilanan kung bakit nangyari, no? Marami na. Napakarami na kumbaga nag-iba na. Marami nang nagbago. So yun lang ang aking masasabi
tungkol do'n, 'no. 'Yun lang, kasi hindi naman masama na, balik-balikan yung mga nakaraan nung panahon na wala pang gulo. Kaya napakasaya po kasi nung mga panahon na 'yun hanggang sa nahaluan na ng kung ano-ano at mahirap sabihin kung ano pa yung mga nag-udyok or nag-push para mangyari ito, ano. And, marami na rin po tayong ano, narinig sa social media kung paano nangyari. And, hindi na po natin isasama sa discussion natin 'yon dahil, ito nga, at alam na natin, inamin na ni Sir July kung sino yung tao na 'yon. And, kagaya ng sabi ko, kung ano man po yung reason niya ay nasa sa kanya na 'yon, 'no? Nasa sa kanya na po 'yon. And, sa comment section ay marami pong, pumapabor na ituloy ang kaso. Napakarami po. Majority talaga, siyempre yung mga ano po, yung mga supporters ng Kalingap ay nagkaroon na rin siguro ng, sabihin na nating tampo or galit sa kabilang kampo dahil lang iniisip po talaga nila ay pinag-umpisahan talaga ng gulo ay tungkol do'n sa kay ano, ay opinyon po nila 'yon, wala tayong magagawa do'n, 'no? So 'yun lang guys ang aking masasabi at, opinyon din do'n. So tuloy po natin 'to. Ano ho, para ma-confirm niya na gano'n talaga. Lalabas ho ba na pressure lang si Kalingap Edo para tuluyan 'yan? So 'yun, magandang katanungan po 'yun, na galing kay Sir July na kung sakaling, mangyari na ang, kasuhan against do'n sa family na 'yon, ay kung sakaling pipirma si Kalingap Edo ay na-pressure nga lang ba? Yan ang malaking katanungan ngayon na hindi pa puwedeng pag-usapan as of now, 'no? Hindi hindi ako mismo, hindi ko pa puwedeng i-discuss. Pero siyempre, yung mga ibang individuals ay may kanya-kanyang idea na rin 'yan kung, mape-pressure or na-pressure nga lang ba si Kalingap Edu para pumirma, para matuloy ang pagkakaso po sa kanila. Kasi sabi nga ni Kuya Val, siyempre pinagtatanggol din niya yung kanyang, pamangkin na lahat ng bumabalahura kay Edu ay sasampahan din ng kaso. So, yun lang po guys. So, yun, hanggang dito na lang ulit and I hope na kumbaga na-gets nyo yung ating pinag-usapan and alam na natin kung sino yung isang individual na yon. At alam ko maraming kokontra, marami ring magkakagusto. Gano'n talaga, eh, laging, hati po, ang mga reaksyon ng ating mga netizens. So, hanggang sa muli guys and 'wag po natin kalimutang pindutin yung like button and of course yung notification bell. At, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, if ever na may time po kayo ay pindutin na rin yung subscribe button. So, yun lang po. So, hanggang sa muli and, God bless po sa lahat. So, bye-bye po muna. Bye.